Ayan, kaya dumudugo yung ilong mo. O ngayon, ang laki din natin, magkano? 52,000, dumugo lang yung ilong mo. Nakakatakot. Ayan, nahihilo siya, tapos punong-puno ng dugo yung ano niya. Kasi ang ginawa niya, naghakot ng gamit ng haling tapat, sobrang init. Katili ka ng araw. 52,000 natin, wala nangyari. Pati safe, di ba? Tagalan mo. Kasi naman tigas-tigas ang ulo mo, di ba? Tapos hindi ka lumalabas tanghali. Ayan, kaya dumudugo yung ilong mo. O ngayon, ang laki ng bill natin, magkano? 52,000, dumugo lang yung ilong mo. Sana yung 52,000 na yun, sa'yo na lang, di ba? Pinanggalan na lang ni mama. O ngayon, katigasan ng ulo, na-confine dito, 5 araw. Ano nangyari kasi sa sobrang init, sa init ng panahon, ito nangyari sa kanya, tignan nyo. Minsan, hindi lang nanay at tatay ang nanenermon, dapat anak din. Kaya sabi namin sa kanya, huwag na siyang lumabas ng mainit. Ayan o, pinost ko ito nung nakaraan yan. Dami nagtatanong kung bakit daw ganito. Pa, ba't ka daw nagkaganito? Nosebleed. Nosebleed. In English kasi siya, kaya nag-nosebleed siya. Kasi sa sobrang init ng panahon ngayon, talagang dudugo ang ilong mo. Ganun yun. Kaya kayo mag-iingat kayo ngayong mainit. Tapos si Papa kasi high blood talaga yan. Tapos yung gamot niya na dapat nang palitan, hindi niya nasunod noon sa kardinal. Ngayon, pangalawang beses na to na dumudugo. Grabe ba yung dugo, no? Sobrang dami. Pero wala namang pina-general check-up namin siya. Wala namang finding. Si Niel din, yung kapatid ko lalaki, ganyan din siya. Dumudugo yung ilong. Sino dito nakakaranas ng ano guys, comment nga kayo dyan kung nakakaranas din ba kayo ng sobrang pagdudugo ang ilong lalo pag nasa labas. Si Papa madalas, ngayon ha, sa sobrang init. Pero dati wala naman eh. Paano? Okay ka lang? Oh, tapos ngayon, ang high blood kasi siya, yun yung kinatatakutan namin na mangyari na biglang sa sobrang init, kaya mas maganda magpa-check up. Oo, yung pagmumotor kasi ni Papa sa tanghali, pagsundo sa bata, yun. Doon siya nadadali. Yung 52,000. Sayang. Tsaka hindi na siya kapunta ngayon. At least may gamot ka na. Ayan, ang dami. Bibiling pa lang to. Ito yun. Ba't parang tumaba ka dito, Papa? Namanas yung mukha mo. Puro tulog. Tapos sermon ni Mama. Sasero na ka pa. Mabihis ka na. Umuwi na tayo. Dali. Eh, Diyos ko, parang nagpahinga lang yung tatay ko dito sa ospital eh. Wala nang ginawa sa kanya eh. Pinalitan, at least, pinalitan na yung gamot niya. Di ba? Sa high blood niya, ito, yung mga gamot niya, iba na, marami na. Kasi ang high blood pala, hindi siya basta-basta iniinuman ng gamot. Kailangan talaga. May check-up. Oo, magpapacheck ka sa doktor, sa tamang doktor. Magpapabigay ka ng tamang gamot. Ito mga birthday mo. Bago ka kumain. Susundin mo yan. Ay, grabe talaga yung nosebleed ni Papa nung nakaraan. Para siyang nasemplang sa motor. Yung number 4. Ayun ang kahinaan ko kapag ka na-hospital mga magulang ko. Ah, grabe, aligaga ako. Sobrang stress ako. Nadi-depress talaga ako. Okay. Hindi ko kinakaya. Kaya kayo, ingatan niyo yung mga magulang niyo. Kasi patanda na sila. So, kailangan alagaan mo. Nakakatakot. Ayan, nahihilo siya. Tapos, punong-puno ng dugo yung ano niya. Kasi ang ginawa niya, naghakot ng gamit ng haling tapat. Sobrang init. Katili ka ng araw. 2 beses na to. So, wala ka nang dapat ipangamba kasi general check-up ka, wala ka nang magkano. Diba? Nakatabi lang ako. Kakatulog mo yan eh. Nagihina yung tugtog. Diba? Ayan, dun sa post ko, sa mga nagtatanong kung anong nangyari kay Papa. Pautot na yan ah. Ayan o. Sobrang daming dugo. Tapos pinost ko siya. So, nag-ano siya, ayan o, 22K na like. Tapos ang daming sobrang comment na ano daw nangyari. So, ito po yung update na nangyari kay Papa. Biglang sobrang daming bleed ng ano, ng ilong niya. At syempre, gusto kong pasalamatan tong barkada ko na nagbabantay kay Papa. Bart! Tapos, syempre, gusto kong pasalamatan. Syempre, ang basic ko na hindi ako iniiwan kahit saan. Talagang sobrang bait. At salamat din syempre sa asawa kong si Grace na nagbabantay din dito. Ngayon lang ako pumunta dito kasi bawal ako pumunta ng ospital. Dahil dyan, nakakuha ko ng bagong jowa.
Seryoso ba? Uy, alaga yan. Sarap lang din kasi. Iyak niyan. Sige na. Kahit mahuli ka, okay lang. Yung papi. Kaya suggest ko lang sa inyo guys ha, huwag mo nang yung mga nanay at tatay nyo or lolo nyo, huwag nyo na munang pagdarangin sa init. Kasi wala siyang cost yung pagdugo ng ilong niya. Eh syempre natakot kami kasi nga high blood. Pero mas maganda na huwag nyo na munang palabasin sa ganitong katanghaliang tapat at napakainit ng panahon. Grabe. Maraming pwedeng mangyari. Nakakatakot. So thanks God at wala namang nangyaring ganun. Halika na, lalabas na tayo. Lalabas na po kami. Dahil gagala pa kami. Okay na po, lalabas na po kami. Magiging At ito nga pala, syempre, ang kapatid namin bunso. anak ko. Tatay ko nga pala. Basta papa, pag nag-nosebleed ka, ano mo lang, yung 52,000 natin, walang nangyari. At least safe, di ba? Mahirap magkasakit. Paano pa kapag ka, syempre, mag-ingat kayo at dahil hindi lahat tayo ay may pang-ospital. So, mas maganda ay mag-iingat pa rin talaga. Wala naman naman. Oh, dali. Ayan na si mama, oh. Chris! Oh, ayan na, oh. Ayan na, ay! Ayan na si papa nintay. Tagalan mo. Baho? Kisa lips nga, kisa lips. Ayoko ka, Derder. O si Mikey naman. Dito na nga. Ew. Guys, ito nga pala yung unang anak ko. At nagtatanong siya kung sino ang ama niya. Sinasabi ko si Sendong ayaw maniwala. Ma, bakit daw mami tawag niya sa akin nung baby siya? Mama, di ba? Hindi, sabi mo yung totoo sa kanya. Yan ang tunay mo, mami. Eh, nabasag mo yung iPad, kaya pinalayas ka. Nabasag niya yung laptop ko sa CR. Eh, yung laptop ko tag 100,000. Nagalit ako. Ay, binalik ko siya kay mama eh. Dati gusto ka namin kasama. Lagi ka na ikaw ang baby namin. No? At lumalak ang tigas ng mukha, babe.